Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa atin pong mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-share at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload natin. Sa mga kapwa ko OFW, mabuhay po tayo, laban lang para sa ekonomiya ng bayan. Pasensya na po at ako po ay inuubo. So ang ating topic for today ay tungkol po dito sa contractor behind useless Cannon Road projects is Marcos ally. Ito po ay kakredit natin sa CDN or Cebu Daily News. Manila, Philippines. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutugunan ang mga kontrobersiya sa paligid ng mga nabigo o hindi umiiral na mga proyekto sa infrastruktura na ipinatupad ng DPWH bago siya magretiro sa loob ng 3 taon. Ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya matapos makita ang isa pang pares ng problematikong mga proyekto sa pagkontrol ng baha sa bansa. Sa pagkakataong ito, sa bayan ng Tuba, lalawigan ng Benguet. Gayunpaman, lumabas na ang nangungunang opisyal ng 3K Rock Engineering, ang pribadong kontratista na nakakuha ng halos 400 million sa kabuuan ng 2 proyekto. Ito ay may kaugnayan sa politiko kay Marcos, kasama ang Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Tuba Mayor Clarita Salongan at mga opisyal ng DPWH. Pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng proyekto ng rock shed sa Purok Mile Site, Sitio Camp 6 sa Barangay Camp 4 sa Cannon Road noong Linggo. Ayon sa Pangulo, ang proteksyon sa slope ng proyekto ay bumigay na naging sanhi ng pagguho ng mga bato mula sa bundok at pagkasira ng kalsada. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 264 million pesos ay nagsimula noong Enero 10, 2023 at dapat sanang matapos noong Abril 13, 2025. Gayunpaman, nabigo itong panatilihin ang slope at napinsala ang kalsada. Ang detalye ng proyekto. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 264 million pesos at dapat sanang magpoprotekta sa Cannon Road mula sa mga pagguho ng bato at landslide. Proyekto sa rock netting. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 114.18 million pesos at dapat sanang mag-istabila sa mga rock formation at mag-minimize ng mga panganib ng landslide. Ayon kay Marcos, ang mga proyekto ay hindi sumunod sa wastong mga pamamaraan at walang konsultasyon sa mga lokal na opisyal at residente. Ipinangako niya na ibabalik ang praktika ng pagkuha ng approval ng lokal na pamahalaan bago simulan ang mga proyekto ng gobyerno. Panganib ng pagguho ng bato at landslide. Ang Cannon Road ay isa
pangunahing daan na nag-uugnay sa lungsod ng Baguio sa mababang lugar ng Rosario sa La Union at sarado na sa mga motorista dahil sa panganib ng pagguho ng bato at landslide. Hinihikayat ang publiko na gamitin ang Marcos Highway at Asin ng Alisan San Pascual La Union Road bilang mga alternatibong ruta. Ang problema dito, ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 260 million pesos ay walang silbi. Para bang ang gobyerno ay nagtapon ng pera sa ilog, walang silbi, sabi ng Pangulo. Upang itama ito ay magkakahalaga ng doble. Ang aking tansya ay 500 million pesos upang ayusin ito, dagdag niya. Ayon sa record ng DPWH, ang 3K Rock Engineering ay may engineer na si Francis Cuyup bilang general manager nito. Itinatag niya ang construction firm bilang isang sole proprietor at nagsimula itong mag-operate noong Enero 27, 2000. Mga detalye ng proyekto, halaga 260 million, lokasyon, Cannon Road, Baguio City, proyekto, Rockshed Project, status, nabigo at walang silbi. Tansya ng gastos sa pag-aayos, 500 million pesos. Mga epekto, pagsara ng daan, ang Cannon Road ay sarado na sa mga motorista dahil sa panganib ng pagguho ng bato at landslide. Alternatibong ruta, hinihikayat ang publiko na gamitin ang Marcos Highway at Asin ng Alisan San Pascual La Union Road bilang mga alternatibong ruta. Kaugnayan ni Marcos Alay Cuyup sa kontrobersyal na proyekto. Si Francis Cuyup, 56, na tumakbo bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Ifugao noong Mayo 2025 election, ay nabigo sa kanyang pagtakbo at natalo kay Abogado Solomon Chungalao. Siya ay tumakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinamumunuan ni Pangulong Marcos. Ang kanyang sertipiko ng nominasyon at pagtanggap ay nilagdaan ni PFP President Reynaldo Tamayo Jr. Pangako ni Pangulong Marcos. Sa kabila ng pagkakaugnay ni Cuyup kay Pangulong Marcos, ipinangako ng Pangulo na walang mga kaalyado o kalaban sa kanyang panibagong kampanya laban sa mga korap na opisyal at pribadong kontratista na sangkot sa mga anomalyang proyekto na sa pagkontrol ng baha ng gobyerno. Mga proyekto ng 3K Rock Engineering. Ayon sa record ng DPWH, ang 3K Rock Engineering ay nakakuha ng kabuuang 43 proyekto na nagkakahalaga ng 1.55 billion pesos mula 2018 hanggang 2023. Ang kumpanya ay nakakuha ng 12 sa mga proyektong ito kasama ang mga iba pang kontratista. Detalyeng pang-administratibo, itinatag ni Cuyup ang 3K Rock Engineering bilang isang sole proprietorship, basta yun na yun, noong Enero 27, 2000 at nagsimula itong mag-operate. Ang kumpanya ng mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa,
kabilang ang Cannon Road sa Benguet na kamakailan ay pinuna ni Pangulong Marcos dahil sa mga anomalya at kakulangan sa pagpapatupad. Sabotahe sa ekonomiya. Ganun pa man, ipinangako ni Pangulong Marcos na ayusin ang lahat ng mga isyu sa infrastruktura sa natitirang 3 taon niya sa pwesto. Kung may isang bagay na ipinapangako ko, hindi ako aalis sa pwesto na ito hanggang sa hindi ito naayos ang isyong ito, sabi niya. Katulad ng kanyang mga nakaraang inspeksyon sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha sa iba't ibang bahagi ng bansa, binabalaan ng Pangulo ang mga sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa pagkontrol ng baha na sila ay sisingilin ng sabotahe sa ekonomiya, isang hindi mababayarang pagkakasalang may parusang kasama ang habang buhay na pagkabilanggo. Ayon sa tansya ng lokal na pamahalaan ng Tuba, ang pagsara ng Cannon Road ay nagdulot ng mga pagkalugi sa ekonomiya, sa mga negosyo at kabuhayan ng mga tao na umabot sa 35%. Hindi lamang ang pisikal na pinsala na nakikita mo, kundi pati na rin ang mga pinsala sa ekonomiya. Ito rin ay pinsala sa kabuhayan ng mga tao, sabi ng Pangulo. Maraming trabaho ang kailangang gawin dito, kaya paano mo masasabi sa akin na hindi ito sabotahe sa ekonomiya, dagdag pa niya. Mga epekto ng pagsara ng Cannon Road. Pagkalugi ng ekonomiya. Ang pagsara ng Cannon Road ay nagdulot ng mga pagkalugi sa ekonomiya, sa mga negosyo at kabuhayan ng mga tao na umaabot sa 35%. Pinsala sa kabuhayan. Ang pagsara ng Cannon Road ay nagdudulot ng pinsala sa kabuhayan ng mga tao na umaasa sa kalsadang ito para sa kanilang mga pangangailangan. Sabotahe sa ekonomiya. Ang Pangulo ay naniniwala na ang mga anomalyang proyekto sa pagkontrol ng baha ay isang anyo ng sabotahe sa ekonomiya na dapat singilin ng habang buhay na pagkabilanggo, na siyang dapat. Ang haba. So, dyan po nagtatapos ang ating topic for tonight. So, bago po tayo magpaalam, magpo-promote po muna tayo ng mga channel dito. Nangunguna po dito ang channel ni Ibalita Bay, Ibalita Bay 2.0, Carclea, Simply Tokis Vlog, Tokis Birador, Infinite Streams TV, Trixie Villa, o Tatay Jack's Opinion, Mamita Star Talk, Mix Talks, Tiger 99, Ani Sipcon, Trunks Reacts, Sir Boyet Antonio, Sir Benji Contreras, Mami Peng, Munting Tinig, Direk Freddy, Nyolo, Kent Garcia, and the rest of the PBBM vloggers and supporters. Shout out po sa ating Team Assassin, Team Masipag, Watch to Watch Global Team, sa mga Team Replay din po. Special mention po dito si Manang Ami Santos, si Kuya Vinirod. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating munting channel. Ito na naman po ang inyong lingkod, Lion Eyes Official, at naniniwala sa kasabihang, di baling konti ang views, ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye. See you when the time is right.